Alam mo, araw-araw tayong kumukonekta sa Wi-Fi, di ba? Parang magic lang. Isang tap, isang click, boom, online ka na. Pero naisip mo ba, sa likod ng bawat mabilis na connection na yan, may isang proseso na, kung mapapabayaan, pwedeng maging isang malaking butas sa security ng network mo? Seryoso? Paano nga ba? Pag-on mo pa lang ng Wi-Fi sa phone mo, ilang segundo lang, scroll ka na agad sa social media. Ang sagot dyan ay nasa isang proseso na halos hindi natin napapansin, pero ito pala ang pundasyon ng halos lahat ng network na ginagamit natin araw-araw. Okay, so unahin muna natin yung kaginhawaan. Alamin natin kung paano ba dinisenyo itong proseso ng koneksyon para maging sobrang automatic na halos hindi mo na talaga kailangan isipin. Ipapakilala ko sa inyo ang DHCP o Dynamic Host Configuration Protocol. Siya yung silent hero ng ating mga network. Isipin nyo, para siyang isang traffic enforcer na nag-aabot ng address sa bawat device para hindi sila magkagulo-gulo, hindi magbanggaan at para makarating sila sa kanilang destinasyon, which is yung internet. So, paano ito gumagana? Well, ang buong usapan na yan nangyayari lang sa loob ng ilang segundo gamit yung 4 na hakbang na tinatawag na DORA: Discover, Offer, Request, at Acknowledge. Parang isang mabilis na pag-uusap lang talaga yan sa pagitan ng device mo at ng server. Napakasimple, no? Pero dito rin nagsisimula yung problema. At ngayon, dito na tayo papasok sa medyo madilim na bahagi ng kwento. Kasi itong lahat ng kaginhawaang ito may kapalit pala. Isang malaking panganib sa seguridad. Ito yung pinaka-importante sa lahat. Ang DHCP protocol kasi sa mismong disenyo niya ay walang paraan para i-verify kung sino yung kausap niya. Walang authentication, walang validation, kumbaga blind trust, bulag na pagtitiwala. Basta may sumagot sa discovery request ng device mo, ipagkakatiwala na agad nito ang buong koneksyon niya. At dito, kitang-kita yung panganib. Sa kaliwa, yan yung lehitimong server. Ginagawa niya yung trabaho niya ng maayos. Pero sa kanan, isang rogue o faking DHCP server na pinapatakbo ng isang attacker. Dahil nga sa bulag na pagtitiwala na yan, pwedeng tanggapin ng device mo yung alok ng rogue server. At kapag nangyari yun, lahat ng internet traffic mo, lahat ng sinesearch mo, lahat ng tinitype mo, dadaan sa attacker. Yan yung tinatawag na man-in-the-middle attack. Hindi pa dyan nagtatapos, may isa pang klase ng atake, ang DHCP starvation. Dito, yung goal ng atake ay hindi para magnakaw ng data. Ang gusto niya lang ay manggulo. Para kang umubos ng lahat ng upuan sa isang kwarto para wala nang maupuan yung mga totoong bisita. Magpapadala siya ng libu-libong peking request hanggang sa maubos lahat ng available na IP address sa server. Ang resulta, wala nang makakakonekta. Pero, huwag mag-alala. May solusyon naman yan at dito napapasok yung bida ng kwento natin, ang DHCP snooping. Ano ba tong DHCP snooping? Isa itong feature sa mga moderno network switch. Isipin mo na lang, para siyang isang security guard o bouncer sa pintuan ng network mo. Tinitingnan at sinusuri niya lahat ng DHCP-related na usapan para masiguro yung mga legit na server lang ang makakapagbigay ng IP address. So paano to ginagawa ng bouncer? Simple lang. Hinahati ng switch yung mga port o saksakan niya sa dalawang kategorya: trusted at untrusted. Yung mga port na konektado sa mga totoong DHCP server, yan yung mga trusted. Sila yung mga club manager na pwedeng mag-alok ng IP. Lahat ng iba pang port kung saan nakasaksak yung mga laptop, phone at iba pa nating device ay untrusted. Sila yung mga club patron na pwede lang humingi pero bawal na bawal magbigay. At habang ginagawa yan ng bouncer natin, gumagawa rin siya ng listahan. Ito yung DHCP Snooping Binding Table. Isa itong mapagkakatiwalang database na nagsasabi kung aling device ang binigyan ng aling IP address at sa aling port siya nakasaksak. Para siyang isang super detailed na guest list na lalong nagpapatibay sa security ng buong network. So, anong epekto nito? Napakalaki. Unang-una, block agad yung mga rogue o peking server. Pangalawa, pinipigilan din nito yung starvation attacks. At syempre, pinoprotektahan tayo laban sa man-in-the-middle attacks. Isang napakalakas na tool talaga para sa sinumang network administrator. Okay, tingnan naman natin ngayon kung paano nababagay ang DHCP sa mas malaking picture. Kasi hindi naman siya nag-iisang nagtatrabaho. May mga partners siya na bumubuo sa ating kompletong internet experience. Ang pinaka-best friend ng DHCP ay ang DNS o yung Domain Name System.
Kung si DHCP ang nagbibigay ng address, yung mga numero tulad ng 192.168.1.101, si DNS naman ang nagbibigay ng pangalan sa address na yon, tulad ng www.google.com. Nagtutulungan silang dalawa para kahit magbago pa yung IP address ng isang device, alam pa rin ng buong network kung paano ito hahanapin gamit lang yung pangalan niya. At pagdating naman sa mas bagong version ng Internet Protocol, yung IPv6, nagkakaroon ng dalawang paraan ng pagbibigay ng address. May isang user sa Reddit na nagbigay ng napakagandang analogy para dito. Yung stateful na parang DHCP ay tulad daw ng mga baon sa school na may label ng pangalan ng bawat bata, sinusubaybayan ng server bawat isa. Yung stateless naman, kung saan ang device mismo ang gumagawa ng sarili niyang address, ay parang isang balde ng baon na kahit sino pwedeng kumuha. Pareho silang may gamit, depende na lang sa sitwasyon. At dito na nagtatapos ang pagsusuri natin. Yung simpleng pagkonekta pala natin sa Wi-Fi, meron palang komplikadong proseso at mga panganib sa likod na hindi natin basta-basta nakikita. Kaya ang iiwang kong tanong sa inyo ay ito, ano pa kayang mga bagay na ginagamit natin araw-araw? Yung mga parang magic sa sobrang dali, ang mayroon ding mga nakatagong panganib?